What's up mga kasang? So ayun, nandito tayo ulit sa farm ngayon at kailangan ko ng puntahan talaga ito dahil kailangan ko na siyang i-check. At ayun nga na medyo napabayaan ito kasi si Papa nung nakaraan nagkaroon ng stroke. So nasa ospital pa siya ngayon. Pero okay naman na medyo na lang, tinetherapy na lang siya. At malapit na rin naman siya makalabas. At ayun nga alam naman natin na si Papa nga nag-aasikaso ng ating isda dito. So mga ilang araw na rin na tenga o napabayaan talaga ito dahil wala namang ibang pwedeng mag-alaga nito. Actually yung kapatid kong babae, siya lang yung nagpapakain niya pero hindi niya rin talaga alam yung ginagawa niya. Kaya ayun, at least kahit papaano kahit papaano napapakain. So ang kailangan ko lang tignan dahil hindi ko rin alam kung ano na nangyari sa mga isda natin. Kailangan ko silang pakainin ngayon. So ang sinisilip ko lang naman dito is yung natin, yung PKBM. Tapos ito na tayong pagkain. Naku, wala na rin palang pagkain. Hindi pa ako nakapagdala. Yun lang, papakainin sana natin pero tatanong ko muna kung saan nila nilalagay yung pagkain kasi alam kong doon lang nila nilalagay. At ayun, may dala rin akong beta tank para masilip yung mga yung mga long body dito sa ating mga PKBM kasi nga nung nakaraan sabi ko nga sisilipin natin yung mga yung mga PKBM at pipilian natin yan. Ngayon ang plano ko, yung mga long body na female kukunin ko. Tapos yung mga long body na male, tignan natin kung pwede natin ikalat sa iba kasi may nakapag-tip sa akin na yun daw ang magandang gamitin, yung mga long body na male pang sundot natin dun sa mga female natin. Pero yung female natin dapat talaga mabibilog. So ayun silipin natin, grabe. Ang dami ng sapot, ang dami ng gagamba. Yan dito, mga molo natin dito wala pa nanganganak. Iaahon natin mamaya yan, papakita ko sa inyo din. Tapos ito, ang labo na pero ito yung may ito yung may mga baby Ayan, may mga fry. At yun, ito bala ko rin lagyan to ng molly. So may mga guppies dyan, try natin makuha yung mga guppies tapos lalagyan ko ng molly. May mga swordtail na nga rin maghalo-halo. Dito hindi ko pwedeng lagyan pa dahil medyo malabo yung tubig. Hindi pa natin ang water change. Yan lahat na yung lahat ng ganito may isang gagamba. Protection naman natin yan sa mga sa mga lumilipad na na insekto. Dragonfly yun. Hindi na siya nagkakaroon ng dragonfly kasi nga sumasabit na dun sa nahuhuli na nung gagamba. Kaya okay din. Kaya ako kung tutusin ayoko tanggalin sana yan. Pero syempre pag kukuha ka ng isla para maglagay ng pagkain medyo nasisira yung bahan nila. So ito yung natin, yung red wagtail platy natin. Madami pa rin naman kaso parang ang tagal talaga nila lumaki. Hindi kasi nababantayan talaga Pero kahit yung sa bahay, yung mga ganito ko, ang tagal lumaki. Hindi ko alam bakit. Dapat siguro dyan, tubifex pinapakain dyan. Tapos ayun, ito ang dami nito. Medyo malabo na yung tubig Medyo malabo yung tubig niya. So yung marami mga fry dati. Ayan, naglalaki yan yung mga fry natin. At ayun, nakita ko pa rin na malaki. Sayang. May namatay tayo ditong albino full platinum female. Yung nakakainis yung ayoko talaga nito, duckweed. Hindi ko makita yung mga isda. So yun, meron pa naman mga malalaki. Ito may mga molly pa tayo dito. Hindi pa sila nadagdagan pero uwi pa naman sila. Naglaki yan na nga Dati mga fry lang yan. Pasa natin konti yung hangin. So ayun, kukunin ko yung bawat lalagyan, pakita ko sa inyo. Tapos pipilihan natin. Ito tingin ko dito marami dito long body.
Ito yung mga marami ng body. Tapos, yun na naman magagawa natin ngayon. Papakain sana ako kaso wala palang pagkain. Paano kaya yun, no? Wala na nga nagpapakain. Wala pa tayong pagkain. Hindi naman din kasi nasabi sa akin. Hindi rin siguro nila alam. May mga nahuhulog pa mga dahon dito. Dami. Kaya umano yung tubig, pumapangit, ang dami dahon dun. Gusto na ba itong ating mga feeder? Yan, naglalakihan na yung mga fry dati. Yan, nagiging jubi na sila. Dahon din dito. Ito, ang daming duckweed. Hirap tanggalin yung duckweed na yun eh. Ang dami na pala nila oh. Dumadami na sila ulit. Kaso yung mga yung mga koi, medyo konti lang. Pero goods na rin yan. At least 'di ba na napaparami natin ulit. Ayun may koi na siya. So papalaki na lang natin ulit yan. Naubos kasi yung mga yung mga napalaki natin diyan. So pipilian din natin ito. Feeder. So yun guys, pilihan natin yung mga yung mga PKBM natin. Dito tayo mag-start. Ito muna guys yung unang nating sipatin. Tanggalin muna natin itong gamba. Gumawa ka na lang ulit. Gumawa ka na lang ulit ng bahay mo dyan. So pipiliin ko yung mga long body. Hirap. Medyo mahirap siyang gawin pag naka-video. Gawin natin. Angatan yung angatan yung dumi. Dami pa nito. Kalang guys, hulihin ko muna. Nahihirapan ako ang huli. Hindi natin mailagay. So yun guys, na ito yung laman nung tub. At meron nga mga nakikita mga long body, no. Meron namang okay, kagaya niyan, goods yan. Pero meron talaga ding long body, kagaya nito. Ayan, medyo long body. At meron din talagang ayan, parang molly na lang, no. So yung mga regular molly na itsura, sa ng kulay, no? Kukunin ko yan at kal na yan. So yung mga kal ko na ganito hindi ko rin binibenta, binibigay ko yan sa mga kamag-anak ko. Yan, maganda kasi sa aquarium kahit hindi siya bilog. So kukunin ko yung mga kal, mga long body, tapos ititira ko yung mga may pag-asa pang mag-groom o pwede pang gumanda pag laki. Yun na lang yung mga ititira natin na palalakin dito. So ito lang naman yung sample nung nung mga PKBM natin. Pero mamaya magkano pa tayo doon. Magkuha pa tayo ng iba. So pipiliin ko lang ito, mano-mano, no. Kung ano yung pasado. Ito fry pa. Itong fry palakihin muna natin to. Tapos ibabalik ko doon sa tub kung saan natin kinuha. Ganun lang naman ako pumili ng molly, hindi naman ako masailan kasi mura lang din naman ako magbenta nito. Kaya mga kagaya niya ito. Bibilog pa yan paglaki. Tapos yun nga, may nagsabi sa akin, may nakapag-tip sa akin. Pag yung mga male daw, okay lang daw na long body yung gamitin. Mas maganda daw yun. Hindi ko sure kasi hindi ko pa na-try. Pero para sa akin yung medyo long body lang, hindi kagaya nung talagang long body. Ito long body talaga Yan, yung mga ganyan. Kal na yan. Male. Kal na yan. Ewan ko kung ganito yung ginagamit nila. Ang ganda sana pati yung dorsal niya. Ang ganda. Ikakalbo ba to? Parang ayoko ikal Kasi hindi pa tayo masyadong maano sa molly talaga. Ang inaano ko dito, basta mabilog yung female, mabilog. So mamaya, papakita ko sa inyo yung mga makukuha natin. Tsaka yung mga
ibang tab pa doon, isa-isa. Hindi na natin isa-isahin. Pakita ko lang sa inyo ng konti-konti lang kasi mahaba, magiging mahaba yung video natin. Pilihan ko lang to. Alright. So ito guys, kailangan na rin natin pilihan, no, kasi lumalaki na rin sila. Pero sa nakikita ko naman dito, no, konti lang yung mga long body. At marami dito yung mga round talaga. So yun guys, no, hindi ko muna kinuha lahat kasi yung iba maliliit pa naman. Tayaan muna natin sila dyan lumaki. So ito yung pipilihan natin ngayon, mga Joby. Ayan o, pasin nyo, meron namang meron mga long body, meron mga round. Ayan, may blue eyes pa. Ganyan kasi yan guys hindi naman lahat yan pare-parehas talagang lalabas. So kailangan mo talaga ikal. Tapos selective breeding para mapalabas mo yung gusto mo. Kung blue eyes, syempre mas i-breed mo yung mga blue eyes sa blue eyes para talagang maging blue eyes yung lalabas. Ayan o, diba? Mas maraming blue eyes dito kaysa doon sa kabila. Pero magkakapatid lang naman to. At ang pinanggalingan lang nito ay 5 pirasong PKBM na binigay sa atin ni Mitras Backyard. So ayun, meron dito blue eyes na long body. Ayun, ganda. Ang ganda pa rin naman, no? Kaso hindi na siya balloon. So ang usapan kasi dito PKBM kasi ito Kaya nga PKBM yan Platinum King Balloon Molly. So hindi na PKBM pag long na ganyan. Yung iba binebenta nila as Platinum King Molly. Ewan ko may ganun ba talagang Molly. Kung legit ba yung ganun, Platinum King Molly. Ako kasi ang alam ko basta PKBM round. So yung mga hindi round, cal yun para sa akin, no? So hindi ko binebenta talaga yan at binibigay ko lang sa mga kamag-anak ko na gusto kasi maganda sa maganda sa tank. Hindi naman nila alam yung mga balloon molly na yan. So goods na sa kanila yan. So ito, pipilihan ko lang din, ibabalik ko yung mga round dito sa tab. Tapos yung mga yung lahat ng mga breeders natin, pipilihan ko din yan. Kukunin ko lahat sila tapos pipilihan ko sila. Titignan natin kung sino yung ipagpapares-pares natin. Yung iba kasi ayaw pa mga anak, yung iba nang anak na. So ayun guys, marami-rami pa itong gagawin natin. So yun mga kasang, pilihan naman natin yung mga breeders. Kukunin ko lahat ng mga breeders na pinaghiwa-hiwalay natin. Dito, bali 4 na tab yan. Tapos dito pipilihan ko rin to. Tsaka dito, bali 7 tab pipilihan natin. Tapos imimix ulit natin yung mga pairs. Kasi parang di dumadami. Ito, dumami na to Ayan, dumami na. May mga nakikita na akong fry. So pwede na nga natin tanggalan to ng ng breeder. Lipat natin sa iba. So kunin ko muna lahat, lagay muna natin dito, pakita ko sa inyo. So yun mga kasang, ito yung mga breeders natin o yung mga breeder size natin. So mix yan ng mga breeders natin na yung mga galing to sa mga una na breed. So wala naman ako nakikita ang long body. Ang ganda ng ibang male, hindi ko grabe yun, ang ganda ng ibang male. Ayan, iba ganyan dapat ang ganda. Kaso nga hindi lahat kasi ng anak nila ganyan na lumalabas. Medyo itong isa medyo mahaba. So pipilihan ko yan kung ano yung mga pair. Ito maganda siguro, paresan to ng pero may mga laman na rin kasi yan So pipilihan ko yan. Ang ganda talaga nung isang male na yun. Ayan napakaangas dalawa sila. Ayan So maglalagay ako dito ng talagang pares na iingatan natin. Tapos yung iba ito parang long body pa nga to. Pipilihan din natin. So yung mga long body, ito nilagay ko dito, iuwi ko sa bahay yan. Ilang piraso pa lang. May mga kasi maliliit pa. So hindi ko pa iuwi yon. Tapos ito, yung mga walang laman dito, bali tinanggalan ko kasi ng laman. 3. Itong isa may may mga fry na to. So hindi ko na to lalagyan ng malaki kasi may fry na dyan. So yung mga breeder natin na yan, ihahatiin lang natin sa 3. Tignan natin kung mas mabilis sila kasi pansin ko dito sa mga molly natin, mas mabilis silang mag-anak pag marami sila. Pag yung 3 lang sila o 4, 5,
parang ang bagal nilang dumami. So ayan, pipilian ko siguro dito yung magaganda, tas yung mga medyo maganda, tsaka yung mga huli doon sa magaganda na pipiliin natin. Parang gusto ko iuwi talaga tong Milo. Ayun, oh. Iba angas. Hindi siya perfect, no, pero ang ganda sa paningin ko eh. Hindi ko talaga alam kung paano tumingin ng maganda nito. Basta ang alam ko, maganda dapat yung kulay, makinis, tapos mabilog, malaki, ganda yung mata, tsaka high fin. Yun yung mga tinitignan ko lang dito. So, hindi talaga tayo sa mall kasi tamang alaga lang din. Ayun, parang ang ganda rin yung isa na yun. Sundot na kayo dyan, oy. Ayun, parang ang ganda rin ito isang to. Medyo deform lang. So ayun guys, babalik ko na sila dito at hindi ko lang kung babalik pa ako dito sa mga susunod na araw kasi nga wala nang pagkain, kailangan ko na pala magdala. Ako rin kasi yung nagdadala ng pagkain dito sa farm. At yun nga, sana makalabas na si Papa. Hindi ko alam kung bukas makalabas na siya ng hospital, kaso kailangan pa niya i-therapy, so hindi talaga niya makasikaso rin to. At ayun, sana kahit papaano na pinapakain lang ng mga kapatid ko to, makasurvive pa rin sila at mapalaki pa rin natin na maayos. At ayun, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Tapusin ko lang muna. At ayun, balitaan ko na lang kayo kung anong mangyari. Alright, maraming salamat sa mga nanood. Peace out.